4-day work week ipapairal na rin dyan sa Department of Justice para makatipid sa konsumo ng enerhiya para sa mga kawani nito. At yung paggamit ng alternatibong transportasyon may positibong benepisyo rin daw para labanan ng sobrang katabaan at iba pang mga konsiderasyon ng mga opisyal ng gobyerno. Kuha tayo ng update mula kay Bombo Grant Hilario. Ipinag-utos ni Department of Justice Secretary Frederick A. Vida sa mga kawani nito ang istriktong implementasyon sa 4-day work week bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng kautusan, ang pasok ng mga tauhan ng kaguran ay magiging mula Lunes hanggang Huwebes na lamang, habang work from home naman tuwing Biyernes. Ngunit hindi kabilang dito mga frontline services na fully operational pa rin sa buong 5 araw ng pagpasok. Inatasan naman ang lahat ng opisina na siguraduhin na maayos ang serbisyo kasabay sa implementasyon ng panibagong sistema sa pagpasok. Narito ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida, ang kalihim ng Department of Justice. We need to balance, no? Of course, yung mandate, no? We yung naglabas na kami, it's a circular, no? I think I just signed off on that, no? So balancing yung mandate namin, fulfilling mandate, yung demand with the public, no? And of course, the objective is to lower the power cost, no? Kasi as a nation, we should contribute, each and every one of us, no? Tandaan nyo, isang sector lang ang public, no? Kailangan din natin ng tulong ng private dito. Tulong-tulong tayo, mapababa yung cost para yung impact ng nangyayaring conflict sa Middle East, mapababa natin yung impact sa atin, na negative impact sa atin. Habang suportado ng mga eksperto sa kalusugan ang paggamit ng publiko sa alternatibong transportasyon kasabay sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Dr. Ricardo Francisco ng Philippine Society of Nephrology, may tuturing ito bilang isang pagkakataon para mapagtuunan ng pansin ang halaga sa pag-ehersisyo. Sa halip kasi na gumamit pa ng sasakyan, papasok sa trabaho o pupuntahan, mainam din daw ang paglalakad na makatutulong na mapabuti ang kalusugan. Payo ng naturang doktor na gumamit na lamang ng bisikleta o maglakad kung malapit lang naman ang uuwian para makatipid na rin sa pagkonsumo ng gasolina. Narito naman natin pakinggan si Dr. Ricardo Francisco ng Philippine Society of Nephrology. Yeah, advice ko pa din na this is an opportunity na makakatulong tayo na matulungan natin because of the crisis. Take mag-exercise, maglakad na lang. Sabi nga natin yung 115 minutes na exercise, kasama doon yung walking. So walking, cycling, bicycle. So kung pwede naman, kung malapit lang naman, or pwede naman na ilakad from office to home, maglakad na lang. O kaya during, di ba, magpo 4 days of work. So the 1 day should be at least be reserved for exercise. So malaki talaga yung maging epekto na yung exercise kasama sa ating routine. Sa naganap kasing pulong balitaan ng Philippine College of Endocrinology, Philippine Heart Association at iba pang grupo, kanilang isinusulong ang mahakbang para maiwasan ang tinatawag na obesity o yung sobrang katabaan. Ibinahagi ni Dr. Nemencio Nicodemus Jr. ng Philippine College of Physicians ng obesity, bukod sa maraming taba sa katawan, ay kalakip rin ang pagkakaroon ng mga komplikasyon sa kalusugan. Atin naman pakinggan si Dr. Nemencio Nicodemus Jr. ng Philippine College of Physicians. Kahalagang malaman natin na ang isang taong may obesity ay hindi lamang po maraming taba. Marami siyang pwedeng ibang maging sakit. Kasama na po dito ang tinatawag nating obstructive sleep apnea, kung saan meron pong hirap sa pagpasok at labas ng hangin, sa atin pong daanan ng hangin. Sa sobrang bigat, maaari kang magkaroon ng musculoskeletal injury o yung degenerative joint disease, kung kaya mas mag-agang magkakaroon ng arthritis, at dahil nga po pwede itong sumiksik sa ating atay, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating fatty liver or muscle D.
Dahil rito, payo ng mga eksperto na kumonsulta sa mga doktor para mapigilan ang negatibong epekto dulot ng sobrang katabaan. Nag-uulat live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.